Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Noong nakaraan po ay inihatid ko po sa inyo yung resulta ng isinagawang survey nitong presidential tracker sa kanilang Facebook page para sa mga kandidato sa pagkasenador. At ngayon nga po ay ihahatid ko po sa inyo yung ginawang face-to-face survey nitong Institute of Popular Opinion University University of Mindanao, mga idol. Ipinost po ito nitong Davao Updates noong February 18. Ayan, babasahin ko po sa inyo, mga idol, at ilalagay po natin sa screen para masundan po ninyo yung atin pong binabasa. So itong survey pala ay para po sa mga kandidato sa pagka-mayor at vice mayor po ng Davao City. Ayan. Gihimo ang survey ni adtong Enero 8 hanggang Enero 28, 2025 sa tulo ka distrito sa Davao City. Diin 2,582 karehistradong botante ang mitubag sa face-to-face nga pangutana. Adunay 2% margin of error og 95% confidence level. So ayan, mga idol, uunahin po natin yung sa Vice Mayor. Ayan, nangunguna po itong si yung anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito pong si Sebastian Duterte na nakakuha po ng 55.7%, mga idol. At sinundan po ito nitong si Bernard Alag na nakakuha po ng 14%. At ang pangatlo po ay ito pong si Rodora Barcena na nakakuha po ng 0.5%, mga idol. At ang pang-apat po, ito pong si Richard Alcibar na nakakuha po ng 0.3%. At yung undecided ay 29.5%. Ayan, inuulit ko po, ito pong survey ay ginawa face-to-face nitong University of Mindanao Institute of Popular Opinion Election Survey for Vice Mayor. So ayan, dumako naman po tayo doon sa pagka-mayor po ng Davao City. Ayan, nangunguna po itong si former President Rodrigo Roa Duterte na nakakuha po ng 60.5%, mga idol. At ang pangalawa ay ito pong si Carlo Alexei Nograles na nakakuha po ng 10%, mga idol. At ang pangatlo ay ito pong si Rodolfo A. Cubos na nakakuha po ng 0.8%, mga idol. At ang pang-apat po itong si Jonathan M. Julain na nakakuha po ng 0.9%. Pero parang mas mataas itong si Jonathan Julain kaysa dito kay Rodolfo Cobos. So ang panglima po ito pong si Joselito Tan. Ano ito, walang percent. So basta po yun, mga idol. At yung undecided po ay 27.7%. So kung mapapansin po nyo, mga idol, yung nangunguna po dito po sa isinagawang survey nitong University of Mindanao Institute of Popular Opinion ay ito pong mag-amang Duterte. Na kung saan ito nga pong si Sebastian Duterte ay kumakandidato sa pagka-vice mayor po ng Davao City. Ayan, na mayroon pong siyang nakuhang 55.7%, samantalang yung kanyang sinusundan, ito pong si Bernard Alag ay nakakuha po ng 14%. Ayan, kung mapapansin nyo, mga idol, napakalayo po ng kanilang agwat sa porsyento. At ito naman pong sa pagka-mayor ng Davao City, nakuha nga po nitong si former President Rodrigo Roa Duterte ay 60.5%, samantalang itong yung kanyang sinusundan, itong si Carlo Nograles,
ay nakakuha lamang po ng 10%. So napakalayo din po ng agwat ng kanila pong porsyento mga idol. Ayan, nangangahulugan lamang po na yung mga Dabaweños ay sulit pa rin sa pagsuporta dito sa mga Duterte sa Davao City mga idol. So hanggang dito na lang po muna mga idol yung ating pagbibigay ng resulta at abang-abang po kayo sa mga panibagong resulta na atin pong ipopost dito sa ating YouTube channel. Ayan. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga idol ay mag-subscribe na po kayo para maging updated po kayo at ma-notify po kayo sa bawat resulta na atin pong inilalabas dito sa ating YouTube channel. Ayan, pindutin nyo lang po yung notification bell para maging updated po kayo sa ating mga result. So maraming salamat po at ingat po tayo lahat mga idol.